Mga mahal na kapatid, salamat sa ating Panginoon Diyos at muli niya tayong tinipon upang muling makapagpuri at sumamba sa Kanya. Sa Juan 8:31 ay binigyan diin po ng ating Panginoong Kristo na mayroon siyang mga tunay na alagad. Kaya nga ang lahat ng nagpapakilalang mga Kristiyano ay naniniwala sa kahalagahan na maging alagad ng Panginoong Hesukristo dahil may kinalaman ito sa pagtatamo ng kaligtasan. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit maraming umanib sa Iglesia ni Kristo na siyang unang hakbang upang maging alagad ng Panginoong Hesukristo. Subalit, marami po ang nagtataglay ng maling isipan na kapag naging kaanib sa iglesia ay tiyak na ang kaligtasan. Ang kaisipang yan, mga kapatid, ay katulad lang ng kaisipan ng mga tao na halimbawa ay naniniwala sa agimat o kaya ay sa isang anting-anting. Naniniwala yung iba na kapag ka meron sila niyan ay maliligtas sila sa anumang kapahamakan, sa kasamaan, maging sa kamatayan. Nakakatulad din yan ng isipan ng ilang mga nagpapakilalang relihiyoso na kapag ang tao raw ay ligtas o iniligtas na, ay wala nang makapagbabago nun. Wala nang sino man na makapag-aalis ng kanyang kaligtasan. Mga kapatid, nakalulungkot po na ganito na rin ang kaisipan ng maraming mga nakatala ngayon. Iniisip po ng iba na kahit na ano ang kanilang gawin, kahit pa ito'y labag na sa kalooban ng Diyos, ay namamalagi silang alagad ni Kristo, namamalagi ang pangakong kaligtasan sa kanila. Kaya simulan natin ang ating pag-aaral sa katanungang ano po ang isa pa na napakahalagang gawa na hinahanap ng ating Panginoong Kristo doon sa mga naghahangad na sila'y maging tunay na alagad ni Kristo. Pakinggan natin ang sagot sa Juan 15, ang talata po ay 8. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ano pa ang isang napakahalagang gawa na hinahanap ng ating Panginoong Kristo sa mga naghahangad na sila ay maging tunay na alagad niya? Ang sabi po ng Panginoon, kung kayo anya'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko. Pansinin natin, mga kapatid, sa mga pananalitang yan ng ating Panginoong Kristo, hindi niya sinabing dahil kayo ay akin, dahil kayo ay sumasampalataya sa akin, ay mga alagad ko na kayo, tunay. Hindi po. Ang sabi niya sa talatang ating binasa, kung kayo ay namumunga ng sagana, napatutunayang mga alagad ko kayo. Alamin natin, alin yung bunga na tinutukoy doon? Na dapat ibunga na sagana ng mga naghahangad na sila'y maging tunay na mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Basahin natin dito sa Roma 6:22. Ganito ang pahayag po. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas
ay ang buhay na walang hanggan. Alin ang bunga na tinutukoy po? Bunga ng kabanalan, na ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sa mga tuwid, mga kapatid, dapat nating maintindihan, dapat nating laging matandaan na hindi sapat na naging alagad lang ni Kristo. Ang mga tunay na alagad ay nagbubunga ng sagana ng kabanalan. Alamin natin, mga kapatid, sino po sa mga sanga o alagad ng ating Panginoong Hesukristo ang makapagbubunga ng saganang kabanalan, na ang bunga nito, na ang wakas nito ay ang buhay na walang hanggan o kaligtasan. 15:5 hanggang 6 sa Juan. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon, matutuyo, gaya ng sanga, at gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Sino po sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo, sino sa kanyang mga sanga ang makapagbubunga ng saganang kabanalan, na ang wakas nito ay ang buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoong Kristo, ang nananatili sa akin, yun ang makapagbubunga. Sapagkat ang sabi niya, kung hiwalay kayo, wala kayong magagawa. Yung hindi nananatili, yung hiwalay sa akin, ang sabi ng Panginoon ay matatapon, matutuyo at igagatong sa apoy. Katumbas, hindi sila maliligtas. Mga kapatid, sa nangyaring ito sa iglesia, marami ang inalis sa talaan, marami ang itiniwalag. Kabilang tayo doon. Sa pilitan na inalis tayo sa talaan. At yung mga nag-alis sa atin sa talaan ay sinasabing kayo na ang hiwalay. Hindi na kayo kay Kristo. Hindi na kayo mga tunay na alagad ni Kristo. Kaya, para maliwanagan natin, mga kapatid, sino ba ang tunay na nananatili sa ating Panginoong Heso Kristo? Hayaan natin ang tagapagligtas ang sumagot. Ganito ang pahayag niya sa 8:31-32. Pakinggan natin mabuti. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala na sa Kanya, sanga na ito, sumasampalataya na ito kay Kristo. Alagad na ito ni Kristo. Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Nakikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino po yung tunay na nananatili sa ating Panginoong Kristo? Ang sabi mismo ng tagapagligtas, at yan ang dapat nating sampalatayanan, ang sabi niya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Kaya sino yung tunay na nananatili? Yung bang, oo, nakatala pero hindi na sumusunod. Labag na sa aral ng Diyos yung kanilang sinusunod. O yung naturingang sinasabihan na yan ang mga kaaway, yan ang mga naiwalay. Pero patuloy na
sinusunod yung aral na tinanggap nila sa tunay na sugo, matapat na itinaguyod ng kapatid na Eranio Manalo, patuloy nilang sinusunod yun. Kaya, alam natin kung ano ang sagot. Sino ang tunay na nananatili? Yung sumusunod. Patuloy na sumusunod. Kaya, mga kapatid, napakahalaga ng pagsunod. Sapagkat kung patuloy tayong susunod sa mata ng Diyos at sa mata ng ating tagapagligtas, yun ang tunay na alagad. Yun ang tunay na nananatili kay Kristo. Sino po ang dapat nating tularan sa pagsunod? At paano niya sinunod ang mga kalooban ng Diyos? Paano kaya niya ginawa yun? Balikan natin ang Juan sa 15, ang talata ay 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinupad ko ang mga salita ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Mga kapatid, sinong dapat nating tularan sa pagsunod? Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Paano niya tinupad ang mga kalooban ng Diyos? Mga kapatid, alam naman natin na wala siyang pinili. Walang utos na itinangi niya na ito lang ang susundin ko, ito hindi. Hindi, lahat ng kalooban ng Ama, sinunod ng ating Panginoong Hesukristo. Ay gaano ba kamasunurin ang Panginoong Hesukristo? Paano niya pinatunayan ang kanyang pagkamasunurin? Filipos sa 2, talatang 8. Ganito po ang pahayag. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Paano po pinatunayan ng Panginoong Kristo ang kanyang pagkamasumuri? Ang sabi dun sumunod hanggang sa kamatayan Sa makatuwid, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, nanatili siya sa katotohanan, sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos sa kanya. Sinabi ng Diyos, mamamatay ka. Sinunod niya yun. Hindi niya kinontra yun. Kaya sana ganyan din ang katangian natin. Pero paano nagawa ni Kristo na magmasunurin hanggang sa kamatayan? Mababang loob kasi siya Napasasakop siya sa Diyos at sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kung wala sa atin ang kababaang loob, ang makikita lang sa atin pagsalangsang, hindi pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Pagka wala tayong kababaang loob, hindi tayo papayag na yung sarili natin nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos o nasa ilalim ng kanyang mga kalooban. At dapat po ay maintindihan natin, iba yung masunurin kaysa sumusunod. Anong pagkakaiba ng masunurin sa sumusunod? Yung sumusunod, baka sumunod kasi sang-ayon sa gusto niya. Natapat sa gusto niya. Pagka po hindi natapat sa gusto niya, hindi na siya susunod. Hindi ganun ang Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo, kahit pa yung utos hindi sang-ayon sa kanyang kalooban, susundin niya yun.
Natatandaan ba ninyo yung pagkakataon na malapit nang tuparin ng Panginoong Kristo ang kalooban ng Diyos sa Kanya na siya ay pupunta sa Jerusalem, pahihirapan, mapapahiya, bubugbugin, ipapako sa krus, mamamatay? Nanalangin siya eh. Ano ang sabi niya? Bilang tao. Ang sabi niya, kung baga maaari, lumagpas pa sa akin ang sarong ito. Pero, wag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Sana makarating tayo sa ganyang katangian. Hindi yung makikita natin merong ilan nahihirapan na sumunod sa mga kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ano po ba ang wala? Doon sa mga ayaw sumunod, doon sa mga ayaw magpakumbaba sa kalooban ng Diyos, ayaw pagharian ng mga salita ng Diyos. Sa madaling salita, hindi makasunod. Anong wala sa kanila? Pakinggan natin. 5:3. Sa pagtatang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Mga kapatid, ano po ang wala? Doon sa hindi makasunod. Doon sa hirap pailalim sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po sa talata, ang umiibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos. Kaya kung halimbawa meron tayong nasa gupa, nakausap, na kapatid, kakilala natin, kaibigan natin maari, at sinasabi niyang, ako po ay umiibig sa Diyos, pero alam naman natin na hindi siya sumusunod sa utos ng Diyos. Meron siyang nilalabag na salita ng Diyos. Nagsisinungaling ang taong yun. Pasensya na po ha. Pero yun lang ang kahulugan mo eh. Hindi natin pwedeng i-sugarcoat yun eh. Yun ang diretso. It's either na binobola ka niyan o sinungaling yan. Ayun lang yun eh. Kaya magsuri tayo, mga kapatid. Tayo. Walang exempted. Lahat tayo. Tayo ba ay madali ba sa atin? Magaan ba sa kalooban natin? Walang pagtatalo ba sa atin na utos ng Diyos? Sundin natin ito. Ganun ba tayo? Pagdating sa salita ng Diyos? Hindi ka panatikuhan yun eh. Paano po kung halimbawa ang isang may magsabi na, hindi, marunong ako eh, nag-aral ako eh. Hindi naman ho masama yan. Hindi naman natin sinasabing matalino ka eh, masama yan. Hindi. Kaloob ng Diyos yan, biyaya ng Diyos yan. Pero, pagka ang pinag-uusapan na, kalooban ng Diyos, wala nang hihigit dyan. Pailalim ka riyan. Sumunod tayo dyan. Yan ang tunay na alagad. Yan ang mananatili na totoo sa ating Panginoong Kristo. Bakit natin gagayahin yung iba, mga kapatid? Nakatala. Yung iba, hindi basta-basta nakatala eh. Mataas ang tungkulin sa iglesia. Pero natitiis nila na labagin yung doktrina, labagin yung aral. Masunod lang yung kapritsyo nila.
ay hindi tunay yan na alagad ni Kristo. Hindi mababang loob yan. At hindi tunay yan na alagad ni Kristo. Kahit pa nasa katawan ni Kristo yan. Kaya sana, maawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Itong napakahirap na kalagayan natin, mga kapatid. Itong napakabigat na pagsubok sa ating pananampalataya ngayon at sa panahon pang darating. Huwag sanang mawala yung pag-ibig natin sa Diyos. Patunayan natin yan sa pagsunod sa Kanya. Ano po ang natitiyak ng mga tunay na umiibig sa Diyos? At yung pag-ibig nila ay pinatutunayan nila sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Pakinggan natin ang unang Juan sa 2, ang talata po ay 5. Datapot ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya, ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo ay nasa kanya. Sapagkat yung tumutupad po ng utos ng Diyos, umiibig sa Diyos, ang pag-ibig naman ng Diyos sa kanya, naging sakdal. Iniibig mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pagtupad, iibigin ka rin ng Diyos. At ang pag-ibig niya sa iyo, sakdal. Gaano kahalaga yun? Na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay sakdal. Sapagkat mahal natin siya eh. Mahal natin siya sa ibabaw ng lahat ng bagay. Pakinggan nyo. 8:37 hanggang 39, Aklat ng Roma. Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, at ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Gaano kahalaga, mga kapatid? Kung ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay sakdal, walaan niyang makapaghihiwalay sa atin. Limiin natin palagi yan, mga kapatid. Tanong natin sa ating sarili ngayon, bakit hanggang ngayon narito tayo? Bakit hanggang ngayon na itataguyod natin ang ating pagsamba, ang ating pananampalataya? Hindi dahil sa tayo ay mabuti. Hindi dahil sa tayo ay matuwid, kundi yan ang kahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ang mabigat na nangyari sa iglesia ngayon eh, naalis yung pag-ibig sa Diyos. Naalis ang pag-ibig sa kapatid. Naalis ang pag-ibig sa kalooban ng Diyos. Delikado yan. Tandaan ninyo, ang pag-ibig ang mananatili. Napakahalagang sangkap niyan sa paglilingkod natin sa Diyos. Gaano po kahalaga yung pagtupad natin sa lahat ng aral na tinanggap natin mula sa sugo. Sabi ng Biblia, pagka sinusunod mo yan, yan ang pagmamahal mo sa Diyos. Kapatid ko, hindi mo man sabihin,
Hindi mo man sabihin na mahal mo ang Diyos, na iniibig mo siya, pero pagka ikaw ay sumusunod, pagka ikaw ay tumutupad, iyan ang katunayang mahal mo ang Diyos. Kaya mga kapatid, inuulit namin sa inyo, diyan namin kayo inaakay. Kaya meron tayong mga pagsamba katulad ng ganito sapagkat ang layunin natin ay huwag tayong mahiwalay sa Diyos. Ang layunin natin ay matupad natin yung ipinangako natin sa Ama na kailanman ay hindi tayo tatalikod sa Kanya. Mangyari na ang mangyari. Yung aral, yung Kanyang turo, yung Kanyang mga batas, mamamalagi dito. At ang wakas niyan, ang sabi ng Biblia, ay ang buhay na walang hanggan. Ipagmakaawa natin sa Ama na sana pagka dumating na yung araw ng kaligtasan, kasama tayo sa magiging mapalad. Siya lang ang tanging nakakaalam, mga kapatid, kung ilan ang kanyang ililigtas pagdating ng araw ng pag-uukom. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Tumayo kayo. Tayo mananalangin. Panginoon po namin Diyos. Salamat po ng maraming marami sa iyo. Muli mong ipinagunita sa amin kung gaano kahalaga ang iyong mga aral, ang iyong mga salita. Aman Diyos, pagtiyagaan mo po kami. Huwag mo kaming pababayaan sa araw-araw ng aming buhay. Turuan mo kaming palagi sumunod sa iyong mga aral, manalig sa iyong mga salita, manalig sa iyong mga pangako. Sa ganang aming mga sarili, wala kaming magagawa, Ama. Kailangan namin ng iyong tulong. Kailangan namin ng iyong basbas. Mapagkulang kami. Nagkakasala kami, Ama. Mahabag ka sa amin. Tulungan mo kami palaging makapagbagong buhay sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami, bigyan mo kami ng pagkakataon, mapatunayan namin sa iyo. Handa kaming makapagbagong buhay. Pagpalain mo po ang mga kapatid namin, kasama namin sa mga pagsamba. Alam mo ang aming dalangin sa iyo, sa aming mga panata. Lagi namin hinihiling sa iyo. Maakay namin sila, manatiling tapat sa iyo, sa iyong mga aral, hanggang sa araw ng kaligtasan. Aman Diyos, lingapin mo sila, huwag mo silang pababayaan. Huwag silang matulad sa iba, naligaw na ng landas, nahiwalay na sa matuwid na daan. Sinupin mo kami, Ama, ikaw ang nakakaalam kung kailan ang paghuhukom, sino-sino ang ililigtas mo. Kung maaari po, ibilang mo kami sa magiging mga mapalad. Huwag mawala ng kabuluhan ang aming mga pagsasakay, ang aming mga sakripisyo. Aman Diyos, alalahanin mo na lang sana sa amin ang aming hangarin, makatapos kami ng aming takbuhin.
Pagpalain mong aming mga kapatid na nasa pagsubok. Marami ang nalulungkot sa nangyayari sa iglesia. Ang labis naming iniisip ngayon ang mga kapatid naming mga kabataan. Patuloy kaming nakakabalita, Ama. Marami na ang hindi sumasamba. Aman Diyos, kung anong kalooban mo, iyon ang matupad. Subalit ang aming pagmamakaawa, bigyan mo ng pagkakataon ng mga lingkod mo makapanumbalik sa iyo. Baligtas kung loloobin mo pagdating ng araw ng paghuhukom. Ama Diyos, nangangako kami sa iyo sa awat tulong mo sa amin. Itataguyod namin ang aming paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo sino man ang may karamdaman. Pagalingin mo ang aming mga kapatid, ang kanilang sambahayan, mamalagi sa iyong pag-iingat. Nananalig kami, Ama, patuloy mong babasbasan ang aming mga pagsamba alang-alang sa aming kaluluwa. Tinanggap namin ang iyong mahalagang basbas sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.